Baby, let's stop. Ani yan na tila nahihirapan. Let's stop while I still can. Napayuko ako para itago ang panunubig ng aking mga mata. Hindi niya nagustuhan ng halik ko kasi hindi naman ako marunong. Siguro mas gusto nitong babaeng magaling at may experience. Hindi yung katulad kong hindi marunong. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Oh shit, why my baby is crying? Nagpapanik nitong tanong sa akin habang masuyo nitong pinupunasan ng mga luha kong naguunahan ng pumatak. Umiling ako at bahagya ko siyang tinulak pero hinila niya ako palapit sa kanya. Tell me, nasaktan ba kita? Tanong niya sa akin. Masuyo niya pang hinaplos ang pisngi ko at pinatakan niya pa ng halikang noo ko. Ayaw mo ba? Kasi hindi ako marunong. Nahihiyang tanong ko sa kanya. What? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Napansin kong pinipigilan itong matawa kaya napanguso ako. Ayaw niya na nga sa mga halik ko, pinagtatawanan niya pa ako. What my baby is thinking? Tanong nito at mabilis na kinintalan ng halik ang aking labi. Sabi ko, kaya ka tumigil kasi ayaw mo sa halik ko kasi hindi ako marunong. Nahihiya akong amin sa kanya. May pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang seryosong mukha nito ay biglang naging maligalig. Tingin ko pinipigilan niya lang ang sarili niyang matawa sa mga sinabi ko. Umiling-iling pa ito habang hinahawi ang mga takas kong buhok. Totoo naman, diba? Mas gusto mo siguro yung mga magagaling na. Pagmamaktol ko pa na parang bata. No baby, your kisses are the sweetest. Hinding-hindi ako magsasawa sa mga labing to. Inangkin niya uli ang labi ko. But this time, may kasamang panggigigil ang paraan ng paghalik nito sa akin. Don't ever think that you're not the best, baby. Your kisses are incomparable. Cause you're special. Always remember that. Talaga? Paninigurado ko. Pero, bakit mo ba ako hinalikan? Because you're so stubborn, baby. You let Villegas come inside. And you're unaware the brute is ogling at you. Kita mo ba ang paraan ng pagtitig niya sa'yo? I'm so fucking jealous when I saw you talking to him with those clothes on. I don't want someone looking at you like that, baby. Masungit nitong sabi sa akin. Kanina pa kasi siya nagdo-doorbell. Tsaka naalala kong kaibigan mo naman siya. Yung sinama mo sa mansyon niyo noon, di ba? Depensa ko kahit alam kong mali naman talaga ako. So you remembered him? Striktong tanong nito sa akin. Ang kaninang masungit niyang mukha ay lalong naging masungit. Nakulang na lang mag-isang linya ng kilay nito. I remember this face but not his name po. Sorry, nag-peace sign pa ako. Pero di ata effective dahil nanatiling seryoso pa rin ang mukha nito. Sorry na po, Sir Dave, hindi na po mauulit. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. I'll forgive you in one condition. Hala, may kondisyon. Bakit? Nagtatakang tanong ko. Dati ako lang yung nagbibigay ng kondisyon sa kanya. Over naman to si Sir Dave. Para yun lang. Isa pa kaibigan niya naman si Calix. Aha. May sumilay na ngiti sa labi niya. Gosh, pakiramdam ko lalo siyang gumagwapo sa tuwing ginagawa niya yun. Anong kondisyon po? Kunwari nag-iisip pa. Starting today, tayo na ulit. I'll be your boyfriend and you will be my girlfriend. Napasinghap ako't nanlaki pang mga mata kong tumingin sa kanya. Seryoso? Yun talagang kondisyon niya? Unbelievable. Tayo na, kahit hindi mo ako niligawan. Every day I will court you, baby. And in fact, we have forever. I will prove my love for you every day. Just please, allow me. He said full of sincerity. Then, prove me first. Hamon ko sa kanya. Ligawan mo muna ako. Sabi ko at agad na tumalikod sa kanya. Iniwan ko siyang natulala sa kinatatayuan niya. At dumiretso na ako sa kusina. Baka kasi kapag hindi pa ako umalis sa tabi niya, mapapa-oo na naman niya ako gaya noon. Alam ko naman kasi na pagdating kay Sir Dave, nagiging marupok ako ng slight. Oo, slight lang naman. Anong akala niya? Patay na patay talaga ako sa kanya? Excuse me lang Arabella Beatriz Timagi ba version 2.0 na kaya to? Baby. Ungot na naman ito sa akin. Akala ko pumasok na ito sa silid niya. Yes, Sir Dave. Kunwari seryoso kong tanong sa kanya. Inilang hakbang nitong pagitan namin at halos hindi na ako makahinga sa sobrang lapit niya. Sige na, baby.
Tayo na ulit. Please. Ayan na naman yung mga hirit niyang ang hirap hindian. Apakaharot talaga ng lalaking to. Naku, konti na lang talaga. Kaya lang, please, Arabella, maghunos dili ka. Sir Dave, kung gusto mong maging tayo, ligawan mo muna ako. Tsaka paano ka nakakasiguro na wala akong boyfriend? Ang dami ko kayang manliligaw sa school. Biro ko, pero partly totoo naman. Madaming gustong manligaw sa akin sa university. Kaso wala akong pinayagan. Tsaka sino pa bang magkakalakas loob kung halos linggo-linggo nakikita nila si Gayde na sumusundo sa akin doon. Gamit ang iba't ibang sasakyan. Isa pang lalaking yun napakaangas din. Grabe kung makatingin sa mga kaklase kong lalaki. What do you mean by that, Arabella? Oh, asa na yung baby niya? Arabella na lang? Gusto kong matawa sa pagmumukha ni Sir Dave. Mukha itong galit at gustong manakit. Ay iba rin palang tama nitong si Mr. Villarama. Ang tapang na manliligaw, naninindak. Marami nanliligaw sa akin, sir. Di mo lang alam. Kung saan-saan ka kasi nakatingin eh. Tsaka malay ko ba kung babalik ka pa. Nakita ko nga sa newspaper, nagde-date kayo ni doktora mo eh. Alangan namang maghihintay ako sa wala, di ba? Bala ko nang sagutin yung isa eh. Total gumawa-gawa na lang din naman ako ng kwento, panindigan ko na lang to. She's not my girlfriend, baby. I already told you that. Bawi niya sa akin. Sige na sir, magluluto pa ako. Tatawagin na lang kita mamaya kapag luto na. Babush. I'm not kidding now, baby. Warning niya sa akin. Pero kailangan kong pangatawanan ng mga sinabi ko. Tignan natin kung hanggang saan ang pasensya ng isang Dave Andre Villarama. Ay hala sir, akala niyo nagbibiro ako? Hindi no. Hindi ako kagandahan sir. Pero madaming nadadali dito sa blue eyes ko. Pagmamayabang ko pa. Tisayngan tawag nila sa akin sa school eh. Arabella, I'm warning you. Don't test my patience, baby. At baka magamit ko ng upuang matagal ko nang gustong gamitin para sa'yo. Upuan? That chair with unusual shape? Oh my gosh, parang bet ko yun. Ang sarap kaya sa pakiramdam nung nakaupo ako doon. Nakaka-relax. Yes, nakaka-relax. Ewan ko sa'yo sir, bahala ka dyan. Tumalikod ako sa kanya at nagpatuloy sa paghahanda ng lulutuin kong ulam. Totoo lahat ng sinabi ko. Nagbanggit pa ako ng pangalan ng isa sa mga kaklase ko. Sa susunod na buwan, sasagutin ko na yon. Sorry, pati ikaw nadamay sa kalokohan ko. Mahinang bulong ko. Patay ako pag nalaman ito ng kaklase kong yun. Aasa yung loko. Ang kulit pa naman din nun. I already warned you, baby. Bulong niya sa akin sa napapaos na boses. Pero imbis na matakot ako para tuloy akong na-excite sa parusa niya sa akin. Ano ba Arabella? Ang landi-landi mo talaga. Magpabebe ka naman girl. Pagalit ko sa aking sarili dahil nagsisimula ng lumukob ang kakaibang init sa katawan ko. Dala ng pagkakayakap niya sa akin mula sa aking likuran. Isiniksik niya pa ang ulo niya sa pagitan ng leeg at balikat ko kaya napatingala ako. I stilled when he started planting feathery kisses on my neck. Pero lalo akong natigilan nung maramdaman kong parang may humahalukay sa tiyan ko na hindi ko maipaliwanag. Siguro ito yung sinasabi nilang nagliliparang paru-paro sa loob ng aking tiyan. Dave, imbis na sawayin ko siya sa kanyang ginagawa, ibang lumabas sa aking bibig. Isang maliit na ungo lang lumabas sa bibig ko at gusto ko na lang lamunin ako ng lupa sa kahihiyan. I want to control myself pero mas pinalalim nito ang paghalik lalo na sa leeg ko. Alam ko mag-iiwan ito ng marka pero hindi ko na yun ininda. Ang gusto ko ngayon ay sundin ang kakaibang emosyon na nagsisimula nang kumawala sa akin. Baby. Hindi ako nakasagot dahil bago sa akin ang lahat ng ito. It's the first time someone touched my body like this. Pinikit ko ang aking mga mata at ninamnam ang sarap na dulot ng mga haplos niya sa akin. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Itong ginagawa ba namin o itong lulutuin ko? Pero natigil kaming dalawa nang biglang tumunog ang doorbell. Marahan kong kinala sa mga braso niyang nakayakap sa akin at humarap ako sa kanya. Naguguluhan itong tumingin sa akin dahil bigla akong pinitik ang nguso niya. Don't curse. Sorry baby, but whoever this person outside, siguraduhin niya lang na mas importante ang pakay niya sa akin. Dahil kung hindi siyang bibitinin ko. Tumunog ulit ang doorbell. This time, sunod-sunod na ito na tila nawawala ng pasensya kung sino man na naghihintay sa labas ng pintuan niya. Saglit, bubuksan ko. Sabi ko. No, stay here.
I don't want someone see you in that nice clothes. Nice ka dyan. Naka-t-shirt mo nga lang ako, bolero. Sige na, buksan mo na at baka masira pa yung doorbell mo. Sabi ko tsaka mahina ko siyang tinulak. He frustratedly combed his hair and walked towards the door. Natatawa akong bumalik sa ginagawa ko. Ang mga sahog para sa ulam na lulutuin ko ay nagkalat ng hindi ko man lang namalayan. Jollibee delivery! Sigaw ng nasa pintuan. What are you doing here? Dinig kong sigaw ni Sir Dave sa sino mang kausap niya. Pero hindi ako lumingon kahit pamilyar ang boses nito. Plus yung sabi niyang delivery. Jollibee? Isa lang ang kilala kong... I'm visiting my friend. Kuya? Halos mabuwal ako sa akin kinatatayuan pagkarinig ko sa tawag niya kay Dave. Kuya? Paano naging kuya niya ito? Nagbibiro ba ito totoong kapatid niya si Sir Dave? Naglakad ito palapit sa akin, bitbit ang mga pagkaing dala niya. Hindi nito pinansin ang pagmumura ni Sir Dave sa likod niya at diretsyo nitong inilapag sa mesa ang kanyang mga dala. Para akong natulo sa kinatatayuan ko. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Pero si Gaiden tila walang pakialam. I miss you, doll. Aniya sabay yakap sa akin. Pero hindi man lang ako nakabati pabalik sa kanya. Jollibee for my baby doll. Nakangising sabi niya sabay pakita nito sa akin. Lucas! Saway ni Dave sa kanya. At agad itong lumapit sa tabi ko. Pagkatapos tinulak niya pa si Gaiden palayo sa akin at muntik pa itong mawala ng balanse. Palipat-lipat ang tinging ipinukol ko sa kanilang dalawa. Si Gaiden ay umiiling at natatawa pa habang si Sir Dave ay blanco lamang ang muka. Dave? Lucas? Kaya ba magkaparehas yung pangalan nila? Dahil magkapatid sila? How come? Magkapatid ba sila sa ama o sa ina? Baka kay Sir Ron. Oh my gosh. Ronnie Lucas Villarama palang buong pangalan ni Sir. Ang damot. Pagkatapos mo kong utusan na bantayan ng baby mo, ngayon susungitan mo na ako. Bulong-bulong nito pero dinig naman namin ni Sir Dave. Ewan ko ba kung bulong o sadyang pinarinig nito sa amin ang panunumbat niya. Shut up, Lucas. Naiiritang saway ni Sir Dave kay Gaiden. Ngunit nagkibit-balikat lang ito. Inisa-isa niya pang nilabas sa mga pagkaing dala niya. Kung siguro sa ibang pagkakataon ito nagtatalo na ako sa tuwa sa pamukbang niya. Pero sa pakiramdam ko ngayon hindi ko ata malulunok tong pagkaing nasa harapan ko dahil sa nalaman ko ngayon tungkol sa kanilang dalawa. Ibig sabihin ba simula pa lang magkakilala na sila? Tsaka ano? Pinabantayan niya ako kay Gaiden? Kaya siguro halos walang makalapit sa akin sa university dahil bantay sarado niya ako dahil pinag-utos sa kanya ni Sir Dave. Baby. Untag ni Sir Dave sa pagkatulala ko. Kunot-noo akong bumaling sa kanya. Tapos sinulyapan ko si Gaiden na ngayon ay nakangising nakatingin sa akin. May pakindat-kindat pang loko na akala mo tuwang-tuwa sa nakikita niya. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko ngunit wala atang balak sumagot ang isa sa kanila. Si Gaiden ay nagsimula ng kumuha ng fries habang si Sir Dave ay tila namumroblema. Sir Dave, Gaiden, ulit ko. Hala, bakit ako nadamay dito? Sagutin mo siya, kuya. Ungot niya. Napag-utusan lang ako, doll. Promise. Sabay nguso nito kay Sir Dave. Na-timing naman sa paglingon ni Sir Dave sa kanya. Malulutong na mura nito. Peace, kuya. Tsaka totoo naman ah. Talaga namang inutusan mo lang ako. Sagot nito sabay sausaw sa fries sa gravy. Tapos akmang isusubo nito sa akin. Dalo, kain. What the? Gaiden Lucas. Halatang naiinis na si Sir Dave dito dahil lumabas ng litid sa leeg niya. Nakita ko pang nagalawan ng mga ugat niya sa kamay dahil sa pagkakuyom niya sa kanyang kamao. Ay nako kuya. Kaya ka tumatanda, napaka-KJ mo talaga. Bali walang sagot nito at nagpatuloy sa pagkain ng mga dala niya. Akala ko ba para sa akin? Bakit minukbang niya na? Baby, come. Sabay hawak nito sa kamay ko. And you may leave after eating that food. Baling nito kay Gaiden bago ako hinila papasok sa silid ko. Kuya, ayoko nga. Bahala ka dyan, dito ako tatambay ngayon. Pahabol na sigaw ni Gaiden sa amin. Hindi ko alam kung paano nang magiging reaksyon. Naguguluhan ang isip ko sa mga nangyayari. Pagkasara niya ng pinto, agad akong lumayo sa kanya. I remained quiet because I'm lost for words. I couldn't think of anything to say, especially that my mind is confused and surprised by their revelation. Pinili kong umupo sa dulo ng kama habang si Sir Dave naman ay dumiretso sa may glass wall. Tsaka hinawi nitong kortina.
Nagpakawala muna ito ng isang malakas na buntong hininga bago ito pumihit paharap sa akin. Lucas is my brother. Panimula niya. His mother is my dad's first love. I already have an idea about the relationship kanina. Pero iba pala pag nakumpirma na ito. But knowing that Gaden's mother is Sir Ronnie's first love, parang ako yung nasasaktan para kay Madam Valerie at kay Sir Dave. Parang sa pelikula lang napapanood dati yung ganito. Bago ko lang nalaman na magkapatid kami. And that was when I felt jealous about him being so close to you. Nung nagpapanggap pa ito sa mansyon. I started my investigation about him. And then I found out that he just pretended to be a gardener para mapalapit sa pamilya ko. Sa pamilya namin. Dugtong pa niya. Naglakad ito palapit sa akin. Umupo sa tabi ko. Kinuha niya ang aking kamay at tumingin sa mga mata ko bago pinagpatuloy ang sasabihin niya. Nag-iisang anak lang si Lucas ng kanyang ina. Pero may kapatid itong babae sa ama. Stepsister. Anak ng ama niya sa iba. Maligalig, swail, gala at hindi mapirmi sa isang lugar si Lucas. Pero nung nalaman itong tungkol sa ama namin, ito mismong gumawa ng paraan para makalapit sa amin. Mom knew about this, kaya bumalik ang insecurity nito sa ina ni Lucas. Dad doesn't know about him from the start, dahil hindi naman pinaalam ng ina niya na nagbungang minsang pagkakasala ni Dad kay Mom. He's using his stepdad's family name, at gusto itong palitan ni Dad, pero ewan ko lang kung papayag ang mom niya. Pero kahit hindi kami magkaapelyido, masaya akong malaman na may kapatid pala ako. He's such a nice guy. Kahit minsan isip bata. He's the brother I always wished to have before. Kaya sobrang tuwa ko nung nalaman ko ang tungkol sa kanya. Did he mention to you that he's an ex-military? Tanong niya sa akin. Umiling ako dahil hindi naman binanggit sa akin ni Gaden ang tungkol sa dating trabaho nito. I really admire those who are working to protect our country. Buwis buhay kasi ang uri ng trabahong yon. Heroic kumbaga. And knowing that Gaden is one of them, it made me so proud of him. I salute him for that. Kaya pala ganun ang mga kilos ni Gaden. He's always organized. Tsaka parang planado lahat ng galaw. Dati ko pa napapansin ang paraan ng pagkilos nito. Masyado siyang disiplinado. Siguro dala na rin ito ng training niya noon. Pero bakit kaya ito huminto? Anong trabaho niya ngayon? Yung totoong trabaho talaga. Kasi ang alam ko, driver siya ngayon. Sabat ko pa sa kanya. What, baby? Driver? He said he worked as driver? Paniniguro pa nito. Tumango ako. Oo nga, yun ang sabi niya sa akin. Driver daw siya ng isang negosyante. What the? This guy is really crazy. Kung ano-anong pumapasok sa utak niya. Naiiling at natatawang komento nito sa akin. Bakit? Ano ba talagang trabaho niya? It's not my story to tell, baby. Ang alam ko lang ngayon is working with his colleagues para sa kaso ng kapatid nito. Kaso? Kuryoso kong tanong. Bakit? Anong nangyari sa kapatid ng kaibigan niya? I really don't know what happened, baby. Ang sabi niya lang sa akin, kidnapping. Ewan ko kung ano nangyari sa akin pero bigla akong kinabahan. Biglang lumakas yung tibok ng puso ko. Napakiramdam ko bumalik sa akin yung mga napapanaginipan ko. Ganun kasi ang napapakita lagi sa panaginip ko. Yung batang dinala sa loob ng van. Paulit-ulit itong bumabalik sa akin. Kagabi nga nanaginip na naman ako. Pero iba ngayon. May nadagdag na isang batang babaeng mas matanda sa akin. Kasama kong naglalaro dun sa park. Malabo din ang mukha niya pero may tumatak sa akin. Ang damit na suot niya. Parehas kami ng damit na suot nung araw na yon. Hindi ko maalala kung anong kaugnayan ko sa kanya. Ang alam ko lang nagbabahay-bahayan din siya. Katabi nung kung saan kami nakapwesto nung lalaking tinatawag kong kuya. Pakiramdam ko talaga akong batang yun. Kasi blue din yung mata niya. Sinusubukan kong alalahanin kung ano ang mukha nung tinatawag kong kuya. Pero hindi ko talaga maalala. Malabong-malabo ang kanyang mukha. Are you okay, baby? Nag-aalalang tanong nito nang mapansing bigla akong nanahimik. Umiling ako at sinabihan ko siyang ipagpatuloy ang pagkukwento. Kakilala ko din yun. Hindi nga lang kami masyadong close. I just met him through a friend din. Naalala mo yung kaibigan kong kasama ni Villegas sa bahay noon? Yun ang mga katropa ng kaibigan ni Lucas. Isa ding gago ang Balderamang yun. Siya ang kaibigan ko.
Tumango lamang ako sa kanya. I'm sorry if I kept it to you, baby. I just have to do that para masiguro kung may babalikan pa talaga ako. He said with so much compassion, and it melts my heart hearing him saying those words to me. Tinanong niya ako kung may gusto pa ba akong malaman. Hindi na ako nagtanong pa kasi hindi ko rin naman kilala. Tsaka kung magtatanong pa ako, iisipin pa nitong interesado ako dun sa kaibigan niya. Kay Calix nga lang nagsiselos na ito. Paano pa kaya sa iba? Tama na din sa akin ang malamang ayos sila ng kapatid niya. At masaya ako para sa kanila. Pero ang kaalamang nag-aasikaso si Gayden ng ganong klaseng kaso ay bumabagabag sa akin. Paano kaya kung ikwento ko sa kanila ang mga panaginip ko? Matutulungan kaya nila ako? Tanging si Gina lang kasing napagkwentuhan ko nito. Pero wala na akong kontak sa kanya ngayon. Kagabi nga, nagising na lang akong punong-puno ng pawis at saka nanunuyo ang lalamunan. Paano kung kinidnap lang pala ako ni na Chang at Chong? Malaking posibilidad dahil walang maikwento si Chang tungkol sa akin. Wala nga ba? O baka ayaw lang na itong malaman kong katotohanan.